Grabe, matinding gulo to. Jen, Marbel, walang kawala sa pasabog. VP Sara, nilaglag lahat. Panic na. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kabayan TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! General Marbel, pag may mangyaring masama sa Vice Presidente ng bansa, sa kanyang pamilya, their blood will be on your hands sapagkat ikaw ang nagmaniobra sa utos ng politiko at lahat ng ito ay hindi mangyayari kung hindi ka rin inutusan ni Mr. Marcos Jr. na ipasisingilin ka ng taong bayan. Tsak na darating yon, Ginoong Marbel. Inyo po, ang statement ng Vice Presidente ng bansa na pilit sinisikel ng isang police general na hindi naman inalal ng bayan ay hindi niya nirerespeto ang pangalawang pangulo ng bansa. Itong si General Marbel, makinig ka sa statement from Kaado Paglinawan. Galit na galit si Ka Eric doon Aba. Bago ko po banggitin ang aking konklusyon, sisingit lang po natin ang isang open letter to Romel Marbil galing sa ating Vice Presidente. Open data. Romel, noong lumabas ang issue ng pagbabawas ng aking security personnel, nagbigay ako agad ng pahayag na hindi ito makakaapekto sa aking trabaho bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas. Hangad ko sana na matapos na ang usapin ito dahil hindi hamak na napakaraming mga suliranin ng ating bansa na higit na mahalaga kaysa sa aking proteksyon. Subalit, tila nakakatatlong interview ka na sa patungkol sa akin. Sa isang banda, naiintindihan ko kayo sapagkat natural lang sa mga nagsisinungaling na magkaroon ng sari-saring kwento at dahilan. Pero hindi ko na maatim ang tuloy-tuloy na paglilinlang sa aking mga kababayan. Kumbaga dito, nagsasalita na si VP Sara dahil sa ginagawa nila doon sa pagbabawas ng mga security niya. Kung tutuusin talaga, bilang Vice President, dapat talaga is maging protektado ka. Diba kaso nga lang, unti-unting binabawasan siya ng security, pero hindi naman yon nakakaapekto kay VP Sara. Ika nga niya. Diba? Kasi ang importante sa kanya is makapaglingkod talaga sa mga tao, sa bayan. Pero kung sa iba gagawin yan, malamang ko, nagwawarla-warla na yon. Diba? Pero si VP Sara talaga, hindi niya napinansin yun. No? Basta tuloy-tuloy lang siya sa ginagawa niya. Hindi siya nagre-rely sa kanyang mga security. 'Di ba? Talagang matapang. Talagang hindi niya iniisip na binawasan siya ng security. O sige, bawasan niyo ako, hindi makakaapekto sa akin. Talagang yun yung mga taong likas na matapang na hindi talaga sumasandal sa mga security. 'Di ba? Palaban talaga si VP Sara. Ngayon, sa nangyayari, sa pansin ko, is parang si VP Sara talagang iniipit, talagang ginigipit talaga. Ngayon, lahat talaga kasi gagawin sa kanya. Diba? Lalong-lalo na parang siya na yung inaanong oposisyon talaga. No? Pero sobra naman kasi dati may mga oposisyon naman talaga na kumukontra sa presidente noon. Pero hindi naman siguro ganito katindi. No? Hindi katulad kay VP Sara ngayon sa nangyayari sa kanya. Pero nakikita naman natin patuloy pa rin siyang lumalaban. No? Habang papalapit ng papalapit ang eleksyon. Yan sa senatorial, sa pagiging presidente, naku, marami pang sasalubungin si VP Sara ganyan, sigurado. Ko, wala akong problema sa pagbawi ng PNP personnel bilang security team ng Office of the Vice President. Kaya kaya kong magtrabaho ng walang security.
Ngunit may problema ako sa mga kasinungalingang ipinapahayag sa taong bayan, lalo na kung ang mga kasinungalingang ito ay mula mismo sa pinakamataas na opisyal ng kapulisan. Iisa-isahin ko. Una, ang Vice Presidential Protection Division ay isinailalim ng PSPG ayon sa utos ng NAPOLCOM ay sadyang ginawa para hindi pakialaman ng mga tulad mo ang security ko at ang susunod na Vice Presidente ng bansa. Malinaw ito sa dokumento ng NAPOLCOM at PNP. Pangalawa, sinabi mo, local police also augment Duterte's security every time she visits the provinces. Kaya nga ang BPPD para walang hablutan at hindi maabala ang trabaho ng local police. Pangatlo, we requested the Office of the Vice President for a possible pull-out of our 75 personnel because we really need our personnel on the ground in the National Capital Region, and they agreed. Walang request na nangyari. Sinabihan lamang ng PSPG ang OVP na kukunin nila ang mga personnel. Hindi na kami nakipagtalo dahil ikaw naman ang batas, di ba? Kasunod nito ay lumabas na ang relief orders sa utos mo. Ito ay base na rin sa dokumento ng PNP. Pangapat, any threat against the Vice President, sabi mo, so we need to reduce the people. If they want more, then we will add if they request it. Hindi ba malisyo? So parang gano'n, no? Binasihan nila na wala namang banta sa buhay ni VP Sara, kaya hindi na kailangan ng maraming security o security. Ganun ba yon? Di ba? Alam nyo kasi, pangalawa yan sa mataas, di ba? Presidente, Vice President. No? Yan ang, kung tutusin, yan ang maaaring maging kapalit ng presidente kung may mangyari sa presidente, yung vice president. Alam ba? Kaya importante din na magkaroon siya ng mga security. Pero ang ginagawa talaga nila is parang, okay lang naman yan. Wala ka namang problema, wala ka namang threat sa sarili mo eh. Wala namang nagbabanta sa'yo. Kaya bawasan ka namin ng security. Mas maganda pa nga, wala ka ng security. Parang ganun ba yun? Diba? Vice President po yan. Hindi po yan barangay chairman. Barangay chairman nga, ang daming alalay eh. Diba? Vice President pa kaya? Senador, maraming bodyguard eh. Nakikita natin eh. Mayor nga, may mga bodyguard eh. Vice President pa kaya? Siyempre, yung Vice President, umiikot sa iba't ibang lugar din yan, gaya ni VP Sara. Paano kung mapadpad siya dun sa mga kabundukan, sa mga diba? Kung nagbibigay siya ng mga tulong. Paano kung merong maging threat dun sa buhay niya? 'Di ba? Pagtangkaan siya. Kung wala siyang dalang security, di pananagutan niyo 'yon kasi tinanggalan niyo siya ng security. 'Di ba? Vice President po 'yan, hindi naman simple lang ang katungkulan niyan. Hindi simple ang posisyon niyan para ganyanin. Kaya talagang mabubutasan kayo diyan. So, pagpapalabas ng video footage noong ako'y nasa NAIA, kuha sa isang lugar kung saan pawang mga empleyado lamang ng paliparan at piling tao ang maaaring nandoon. Hindi nabaling ako, ngunit nakuha tayo sa publiko rin sa naturang video ang aking asawa at mga minor na edad na anak na naging malaking banta sa kanilang seguridad. Bukod pa rito, kamakailan lamang ay nagtuno rin ang mga operatiba ng PNP sa lugar kung saan ako nakatira upang mag-casing. Pilit pang inaalam kung nasaan mismo ang bahay na inuupahan ko. Bahay kung saan rin nakatira ang aking mga anak. Kung hindi ito napigilan ng mga nagmagandang loob na opisyal ng Homeowners Association, hindi ko na alam kung ano pa ang maaaring mangyari. Ano ba ang ibig sabihin ng threat sa iyo? Ang banta ba ay maaari lamang magmula sa mga external elements? Hindi ba
ang threat kung harassment ay nanggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno? Isa pa, sinasabi mo walang threat pero pwedeng mag-request ng dagdag na personnel. Ano ba talaga? Kung talagang wala kang nakikitang banta laban sa akin, bakit nagtira ka pa ng 45 na tauhan ng PNP na ikaw ang pumili? Tanda. Tama nga naman. Sinabi niya walang threat sa buhay ni VP Sara. O bakit nagtira ka pa? 'Di ba? Ng mga security. 45. Oh, Diyos ko naman, Mariose. At ikaw pa yung pumili. Nako. Kayo kasi parang ayaw nyo nilang sabihin na ganito. No, sorry sa salitang ito o sa opinion na ito. Bakit ayaw nyo nilang sabihin na gusto nyo siyang mapahamak? Bakit ayaw nyo nilang ganon? Yung sabihin nyo nilang na ganon. Para tapos na ang usapan kasi isa lang naman ang pinupuntahan yan eh. Ayun lang yung opinion natin dyan eh. Kasi alam nyo kasi yung mga kalaban ni VP Sara talaga, no? Eto lang talaga yan. Ayaw nyo kasing lumaban ng parehas. Alam nyo kasi, dehado kayo sa taong bayan. Dehadong-dehado talaga. No? Kasi alam nyo, kung talagang iniisip nyo na malakas kayo, sinasabi nyo sa mga tao na malakas kami, lahat ng mga partido na sa amin, lahat ganito, ganto, ganyan. Kami ang mananalo, kahan namin ang mananalo, kami ang magiging presidente, kami ang magiging senador. Hindi dapat ganyan eh. So kaya nagkakaganyan kasi may takot sa isip nyo. May takot sa sarili nyo. Natatakot kayo sa sarili nyong multo. Diba? Kasi kung si VP Sara, hindi yan isang banta sa mga darating na eleksyon. Sa darating na eleksyon, is hindi para ganyan ninyo yan. Kaso nagiging banta siya eh. Nagiging banta siya na baka maaaring maging presidente siya ng Pilipinas. Diba? Ayun yung pinakamalaking banta na iniiwasan ninyo. Dahil nangangarap din yung ibang alitap-tap na pumosisyon sa posisyon na yon. So, paano sila makakaposisyon sa posisyon na yon kung merong isang VP Sara na tinutulak ng mga tao at malakas sa taong bayan? Ngayon, sinasabi ng iba, hindi mananalo yung si Sara Duterte, hindi mananalo yung mga Duterte. O sige, nandudoon na tayo. No? Hintayin natin yung election na yon. 'Di ba? Para malaman natin. Kasi kung titignan mo talaga, sa mga surveys is nangunguna talaga siya. Although yung sinabi nga, bumagsak siya dati, tapos kasi nga medyo nasa administrasyon nung umalis siya, medyo umangat na naman siya, 'di ba? Kasi nga alam natin nadidismaya yung mga tao sa nagiging administrasyon ngayon. So ngayon umalis siya, umangat siya. Ayan. Kasi lalong naging threat sa kanila yung pag-alis ni VP Sara sa gabinete. Naging threat lalo sa mga alitap-tap na yun. Na buong akala ng mga alitap-tap na kapag umalis si VP Sara doon, wala na, hihina na siya. Tandaan nyo, kahit ganong kalalakas sa mga partido na magsisali sa inyo, taong bayan pa rin po ang nagdedesisyon. Kung ang taong bayan, minamahal ang politiko na yon, gaya ni VP Sara, minamahal siya ng taong bayan at maraming taong bayan na handa sumuporta sa kanya, malakas pa rin si VP Sara kahit walang malalakas na partido. Ganun yan eh. Kaya ang iniisip nyo kasi, paano to? Ang lakas ni Sara Duterte sa mga tao. Anong gagawin natin? So gagawin nyo yung mga ganyang bagay. Doon lang lahat pumapasok yan eh. Bakit gagawin nyo yung ganyan? No? Anong motibo? Meron pa bang iba? O trip nyo lang talagang bawasan siya ng security? Wala eh. Vice President yan. Kahit paano kailangan yan ng seguridad. Lalong-lalo na meron palang nangyayaring ganyan, yung sinasabi ni Sir. Diba? Yan mo, pagdating sa seguridad ng aking pamilya, ako ang magsasabi kung sino ang karapat-dapat. Hindi ikaw. Mambabatas ka lang, hindi ka Diyos. Panlima, the relief was for police visibility. Maganda sana ang hangarin kung totoo, ngunit kaduda-duda na ang 38 sa 75 PNP personnel na pinili niyong
masakop ng relief order ay mga pulis na mula sa Mindanao at pinalipat-lipat sa National Capital Region na para bang hindi kulang ang pulis sa Mindanao. Simula na maging mayor ako noong 2010, nandiyan na ang issue ng kakulangan ng pulis. Hindi mo mahahabol ang pulis to the population ratio sa pagkuha ng security ko. Ang kailangan ng PNP ay isang chief na makabago mag-isip at gagamit na makabagong teknolohiya, drones, innovation at iba pa upang mabigyan solusyon ang issue ng peace and order. Kung kaya ninyong ilagay sa alanganin ng aking seguridad, nag-aalala ako sa uri ng harassment na kaya ninyong gawin sa karaniwang mamamayan. Tulad na lang ng... So parang ganun kasi ang lalabas eh, no? Kung siya nga ganyan ang nangyayari sa kanya, ang iniisip niya nga, hindi malabong mangyari yun sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga sumusuporta sa kanya. 'Di ba? Kailangan kasi mas maganda, no? Lumaban ka ng patas. 'Di ba? Yung lalaban ka ng patas, ipakita mo na kung malakas ka talaga sa mga tao. Kasi kung ganyan ang nangyayari, ang gusto nyong mangyari is maging puwersahan eh. Nagpapakita kayo ng malakas na puwersa at puwersahan na gusto nyo na mawala ang tinik sa lalamunan ninyo. 'Di ba? Ang daming option para ipakita sa taong bayan na karapat-dapat kayo sa posisyon na gusto nyo. Hindi yung ganyan. Maaari nyong tapatan ang mga Duterte, si VP Sara, maaari nyo silang tapatan. Kung tutuusin, yung ginagawa nilang pagtulong ng mga ni VP Sara sa mga tao, kaya siya minamahal, kaya nyong tapatan yun eh. 'Di ba kung bukal sa puso ninyo, hindi nyo na kailangan gumawa ng ganyan. Kasi kung gagawa kayo ng ganyan, lalong masisira ang imahe ninyo sa mga tao. Hindi nagiging magandang credits yan sa mga tao eh. 'Di ba ang iisipin nila ganyan, ginaganyan si VP Sara, hinaharas, ganto, ganyan. Kung ano-anong ginagawa sa kanya. Lalo kayong nasisira. Lalong madaming sumisimpatya kay VP Sara. 'Di ba? Dahil sa nangyayari, dahil sa ginagawa nyo. Mali po yung taktika na ganyan kung taktika man ang ginagawa ninyo. 'Di ba? Kahit tanggalan nyo ng security yan, no? Kahit tanggalan nyo pa ng damit yan, si VP Sara, kung ang taong bayan naman ay nakaalalay sa kanya, wala pa ring mangyayari sa ginagawa nyo kay VP Sara. Kung patuloy pa rin siyang minamahal at itinutulak ng tao, kapag gusto siya at lalong gusto siya ng mga tao, mahihirapan kayo at kayo ang masisira at babagsak. Imbis na siya ang bumabagsak sa ginagawa ninyo, siya yung umaangat. 'Di ba? Kung siya tumutulong sa mga tao, bakit hindi nyo gawin na tumulong din kayo sa mga tao? Ipakita nyo. Mas maganda nga yun eh. Challenge yun sa inyo. Bilang naglilingkod sa bayan. Challenge. Kung siya nagtatrabaho para sa mga mamamayan, bakit hindi na lang din sila magtrabaho para sa mga mamamayan? Ipakita nila sa mga mamamayan na hindi lang yan si Sara Duterte ang gumagawa niyan, kundi kami din. 'Di ba? Mas maraming pagpipilian ng mga taong bayan, ayun yun. Kaysa ganyan ang nangyayari. Lamang ng intimidasyon sa mga ordinaryong mamamayan para sa service ng warrant of arrest para kay Pastor Kibuloy sa Davao City, kamakailan. Ang relief ng mga PNP personal ay dumating pagkatapos ko mag-resign sa DepEd. Pagkatapos kong ihambing ang SONA sa isang catastrophic event at pagkatapos lumabas ang cocaine video. Let us spare our people from all the lies. Let us call it what it is, a clear case of political harassment. Ito ay malinaw, lalo na't saklaw ng relief order ng mga tauhan ng PNP. Mayroong trust and confidence ko dahil kung hindi sila security ng Pangulong Rodrigo Duterte mula pa noong 2016, ay security ko ay mula pa noong 2007. It was obviously targeted list and a targeted maneuver, nothing less. Masyado na atang mahaba ang sulat ko.
Ang gusto ko lamang ay huwag mo akong banggitin sa mga pag-i-interview mo. Unahin na natin ang pagtulong sa mga nabaha, pakikiramay sa mga namatayan, at mga nakamamatay na sakit. Baka kung ano-ano kasi sinasabi mo, General Marvel, di ba? Marvel superhero. Di ba? Sino ka ba, si Captain America? Nagdarasal ng dagdag pang mga araw sa pagtutok sa kahirapan at gutom at marami pang problema ng mamamayan. Asahan mo ang sulat na ito sa pagbabalik ng 45 na pulis na pinili mong manatili sa akin dahil hanggang ngayon talamak pa rin ang droga at krimen at nananatili ang takot ng mga Pilipino sa mga daan. Talamak pa rin ang droga at krimen. Ayan yung hindi kinuntinyo eh. Diba? Kaya parang bumabalik na naman sa dati nung nakakatakot na naman yung gabi. Diba? Maglalalabas ka kasi ang lalakas na naman ng loob ng mga masasamang loob. Hindi katulad dati nung panahon ni Tatay Digong is talagang maraming takot talaga. Ngayon parang wala na silang takot. Kumbaga free as a bird. Nakakalipad na sila kung saan-saan. Sana naman makatulong ito sa trabaho mo at laging tandaan para hindi magkabuhol-buhol ang kwento mo. Lagi kang magsabi ng totoo. Para sa bayan, Sara Duterte! Mabuhay ang Vice-Presidente ng Bansang Pilipinas! Mabuhay ang paghahayag ng katotohanan! Now, Mr. Marvel, General Marvel, pag may mangyaring masama sa Vice-Presidente ng bansa, sa kanyang pamilya, their blood will be on your hands sapagkat ikaw ang nagmaniobra sa utos ng politiko at lahat ng ito ay hindi mangyayari kung hindi ka rin inutusan ni Mr. Marcos Jr. na ipatupad ang isang kabaliwan na desisyon na tanggalan ng mga security personnel ang pangalawang Pangulo ng bansa. Sisingilin ka ng taong bayan. Check na darating yun. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV. Ayan, yung open letter ni VP Sara. At kung may mangyari na gano'n na masama kay sa mga Duterte, kay VP Sara, na wag naman sana, laking gulo niyan. Diba? Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.